Hello and hi sa inyong tanan. Maayong adlaw kanatong tanan. Nalipay ko nga karong panahon na ganagauban kamo kanako di nga study karon, no? Sama sa una nato nga video. So alang sa mga buot gayud magtuon sa pulong sa Ginoo, naata karon aron magtuon kung unsa ang atong mga steps nga angay pangbuhaton para matun-an pa nato pag-ayo kung unsaon nato pag-study ang Bible. Atong niagi nga video nato atong gintun-an kung unsa ang kalainan sa eisegesis ug exegesis. Ug karon nga taknaa ato usab nga pagatun-an kung unsa kining biblical hermeneutics. So, sa walay paglangan, let's go. So, biblical hermeneutics is the study of the principle and methods of interpreting the text of the Bible. So, mo to siya. Ang biblical hermeneutics, sa kini ka study sa mga principles, sa mga principles o mga methods sa pag-interpret sa pulong sa Ginoo sa Bible. So, atong text gihapon makita sa sa Timothy chapter 2 verse 15, 2 Timothy 2:15. Ingon pa niya, commands believers to involve in hermeneutics. So dapat mga believers, the way ta mag-study sa Bible, dapat i-apply nato ni mga methods or principles sa hermeneutics para tun-an ang Bible. Yung pa ang Bible, do your best to present yourselves to God as one approved, a work who correctly handles the word of truth. So, buhaton daw, do your best to present yourself approved unto God. So, as a Bible students, no, or nag-seek sa truth, dapat himuna to tong best sa pagtuon gayud sa Bible para walay kasaway ang Dios kanato. A worker who correctly handles the word of truth. Kana dapat insakto ang atong paghandle sa pulong sa Ginoo. The purpose of biblical hermeneutics is to help us to know how to properly interpret, understand, and apply the Bible. So, proper interpretation, proper understanding, and kung natay proper interpretation, proper nga pagsabot, so of course, it will lead to proper application. The most important law of biblical hermeneutics is that the Bible should be interpreted literally. So, number one important law sa pagsabot sa Bible, mo nga i-interpret nimo siya, sabto nimo siya literally. So, kung unsa ang giingon diha, mo na siya. Okay, we are to understand the Bible in its normal or plain meaning. Sa plain niya nga meaning sa normal sa iyang gisulti nga na. So unless ang passage obvious nga kanang klaro kayo nga ang passage dili siya literal ang pagsabot, so symbolic or figure of speech ang naa siya, no? Mahibal-an mo na to usahay kung kani siya dili literal ang pasabot, buti pasabot niya. No, kana employed meaning ang pasabot ana. Okay? Example, kanang mga employed meaning or na figures of speech sa English kay example, it's raining cats and dogs. So di siya literal nga ang kanang nag-ulan og kanang iro og iring ang buto ipasabot ana nga kusog kaayo ang ulan, mo gin ang tinuod niya nga meaning. So that's one of the examples. So dagan kay sa Bible dili pud siya madala og literal tungod kay symbolic siya. Okay? The Bible says what it means and means what it say. For example, when Jesus speak of having fed the 5,000 in Mark chapter 8 verse 19, the law of hermeneutics says we should understand 5,000 literally.
there was a crowd of hungry people that numbered 5,000 who were fed with real bread and fish by miracle working Savior. So, kana isa sa mga example, no, literal nga pagsabot. Kung nagsulti ang Bible nga gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tao, so meaning aduna jud 5,000 ka mga tao ngayon gipakaon og pan, gipakaon og isda, kana kay gipanggutnom sila. So literal plain siya. So kung unsa ang gisulti sa Bible, na siya ipasabot. Mao ginayang pasabot niya. So I hope nga nakuha ko ninyo. So any attempt to spiritualize the number or to deny a literal miracle is to do injustice to the text and ignore the purpose of language, which is to communicate. So usahay kung spiritualize dahil nato ang atong pag-apply, pagbasa nato, spiritualize nato, just like kadto siya nga panghitabo kay ingnon nato nga kanang kanang spiritual man to siya nga kanang mga panghitabo. So dili siya literal gud nga hitabo gud, spiritual lang to siya. So ura gina-ignore na nato ang text, which is literal gud siya nga mga panghitabo, tinuod jud siya nga nahitabo. Okay? It's not spiritual. But the truth is na siya milagro nga nahitabo ato nga panahon na. So ingana. Some interpreters make the mistake of trying to read between the lines, of scriptures to come up with esoteric meanings that are not truly in the text, as if every passage has a hidden spiritual truth that we should seek to decrypt. So, ang pasabot nga uban daw nga mga naga-interpreters kay usahay grabe ka spiritualize tanan. Halos tanan spiritualize ang mga words sa Bible. So, which is di na pud siya mao, no? So, number one rule kadto, dapat isabton sa nato siya literally. Unless kung kadto na siya kanang figure of speech and symbolic ang iyang pagka-istorya. Okay? So, biblical hermeneutics keeps us faithful to the intended meaning of the scripture and away from allegorizing Bible verses that should be understood literally. So ang biblical hermeneutics mao ni ang maggiya sa tuwa, magtudlo sa tuwa nga dapat faithful ta sa intended meaning sa ipasabot sa Bible, literal meaning sa word or gina-communicate sa author kana. So ginalikayan pinagi sa hermeneutics kani kung matun-an nato, ma-apply nato sa atong ginabuhi, ginalikayan ang allegory nga klase sa pagsabot kana bitang hiwi nga pagsabot may tungod sa pulong sa Ginoo kana usahay spiritualize na tanan, grabe na kayo ang tanang promises sa Ginoo kay murag para na gyud sa imong tanan. Ang pag-conceive ni Mary murag inig mabasa nimo kay ako ang pong gibuntis karon kay iyahpon sa balang espiritu. So naay case ana nahitabo dito sa amoa. So that's allegory na mga promises usahay magbantay ta tungod kay dili tanan promises para sa ato. Of course na mga promises nga apil ta no isip parts sa covenantal people, covenants sa Ginoo sa iyang mga katawhan, but na ay mga promises diha nga para lang sa ilang panahon, para ra pud ana nga adto nga person. Okay? A second crucial law of biblical hermeneutics is that passages must be interpreted historically, grammatically, and contextually. Interpreting a passage historically means we must seek to understand the culture, the background, and the situation that prompted the text. So, ang ikaduha ang kanang crucial kayo nga balaod sa hermeneutics, biblical hermeneutics, is that dapat sabton nato ang passage based sa iyahang history, no, sa iyahang panahon,
kung unsa tong panahon niya gistorya kaniadtong panahon kanus Asia. So dapat ibutang nato tong kaugalingon sa kadto nga panahon ug ang ato ang panabot. Kita ang mo-adjust, meaning kita ang moadto sa kadto nga panahon. Dugay na kay nga mga panahon. Kung kanus Asia gisulti, kinsang nagsulti para asa unsay purpose. So kana unya grammatically, grammar ang pagka-arrange sa every text, especially sa Hebrew, giunsa siya pag-arrange. So dapat i-respect nato na siya, kanang bantayan po nato ang arrangement sa iyang mga wordings para dili mawala ang atuang pagsabot usahay sa text. Mali ta pagsabot tungod kay usahay, kanang dili nato bantayan ang every word, no? So yang context kato ganina akong giingon sa ila ang panahon, no? Giunsa, kinsa, para asa, unsay purpose. So interpreting a passage historically means we must seek to understand the culture, kana ang kultura nila kaniadto, ang background, unsa ilang background, unsa ilang sitwasyon natong panahon na kadto nga panahon. Okay, dili sa atong ayodan ang text ay ato ang panahon karon, because we are reading sa ilaang nga panahon, meaning kita ang madto sa ilaang panahon. And from that, naka-learn ta sa mga panghitabo atong panahon na, pwede na nato siya ma-apply sa ato ang panahon karon, sa atong personal nga kinabuhi karon. So isa pa, usahay man literal po natong pagsabot, say ginadala nato ang ilang panahon sa atong panahon karon, which is dayo na kaayo. So dili na to pwede dalaon ng ilang panahon sa atong panahon karon, because we have different time, no, timeline nata sa atong present karon, mo ni atong present, and those happenings sa Bible dugay na kayo. But what we can bring from there to here is the learning gikan sa pag-interpret nato properly sa Bible, kana atong mga lesson nga nakuha gikan sa ila. Okay, for example, in order to fully understand Jonah's flight in Jonah chapter 1 verses 1 to 3, we should research the history of the Assyrian as related to Israel. Interpreting a passage grammatically requires one to follow the rules of grammar and recognize the nuisance of Hebrew and Greek. I don't know sa pag-pronounce na. Okay, ang buti pasabot lang ani nga example, kung nagbasa ta sa Book of Jonah, dapat masabtan nato ang sitwasyon adtong lugara sa panahon sa mga Assyrian. Unya ang iyang geographical nga situation. Dapat kung mahimo natin mga mapa, gamit sa mga mapa sa Bible. Kasagaran lang sa tuwa nga mga Cebuano, kulang kay tag mga materials. But today, in this time, dili na kailisod tungod kay naidaghan kay mga materials sa internet. So pwede na ta makatanaw diha sa sitwasyon sa unang panahon, sa panahon ni Jonah. So daghan kay mga help, mga aid through internet, mag-research lang ta. So it helps us kung unsa na to masabtan jud na klaro ang panghitabo sa unang panahon. Nganong si Jonah gikan diri na adto dito padong di iyang destination, yang tuyo dai sa Ginoo kay diri opposite side. Unya karon giluwa daw siya sa isda, pila ka adlaw siyang nasa lalom sa isda, tapos giluwa siya dito. So asam siya dapat giluwa ngana mag-study ta geographically and grammar, yang pag-arrange sa itong bantayan. Okay, grammar and recognize the nuisance of Hebrew and Greek, iyang kalainan, no? Of course, ang ato ang Bible gisulat siya first sa Hebrew na text, and sa Old Testament and sa New Testament gisulat siya sa Greek. Some of them are Aramaic, but majority sila sa Greek.
and Hebrew sa Old Testament. Okay? For example, when Paul writes of our great God and Savior, Jesus Christ, in Titus chapter 2, verse 13, the rules of grammar states that God and Savior are parallel terms and they are both in opposition to Jesus Christ. In other words, Paul clearly calls Jesus our great God. Interpreting a passage contextually involves considering the context of the verse or passage when trying to determine the meaning. So, kana isa ka example, no? Sa diyang si Paul, nagsulti siya, our great God and Savior, meaning parallel na siya, pareho na ang great God ug ang Savior. So, murag pareho sila og kanang meaning, no? Pareho ra sila ang pasabot ni Paul ana. Sa pa ba akong dugang sa para ni masabtan gyud nato. Kanang contextually, so dapat imuhang irespeto kung unsa ang nakasulat sa text, no, ug sa ilahang lingwahe ug sa ilahang panahon. Una siya. When you read the Bible, ayaw i-spiritualize tanan. Mao na ang kasagaran niya mahimutang pag-interpret na allegory tungod kay sa spiritualize nato tanan. I-apply nato sa tong kagalingon dayon. Dapat katong mga lessons nang kuha nato sa pulong sa Ginoo. Okay? The context includes the verses immediate preceding and following, the chapter, the book, and the most broadly, the entire Bible. For example, many puzzling statements in Ecclesiastes became clearer when kept in context. The book of Ecclesiastes is written from earthly perspective under the sun. Okay. In fact, the phrase under the sun is repeated about 30 times in the book, establishing the context for all that is vanity in this world. A third law of biblical hermeneutics is that Scripture is always the best interpreter of Scripture. For this reason, we always compare Scripture with Scripture when trying to determine the meaning of a passage. For example, Isaiah's commendation of Judah's desire to seek Egypt, help, and their reliance on a strong cavalry was motivated in part by God's explicit command that his people not to go to seek horses. Okay? Third law of biblical hermeneutics is Scripture is always best interpret Scriptures. So, kani ang example sa baba, no? Ang pasabot ana nga ang pinaka the best food isa sa pinaka the best nga masabtan nimo ang pasabot sa text kana yung i-compare nimo ang every word. So kani siya gisulti sa Isaiah. Anong gisulti man ni sa Isaiah? Ay naadi ay dito sa Deuteronomy tungod ay ani nga case. So mo na ang isa sa atong sa example karon nga kanang cross referencing. So na ay gisulti diri tungod kay gisulti din na dito dapit dito sa una nga mga text. So ingana siya. So always ang Biblia, no, masabtan nato siya, ma-interpret siya usahay naara pod gihapon ang katubagan, naara pod sulod sa Bible gihapon. Of course dili man tanan, no, lahi man. Pero na mga cases diha nga ang answer naara gihapon sa sulod sa passage. So bantayan nato na. Some people avoid studying biblical hermeneutics because they mistakenly believe it will limit their ability to learn new truths from God's Word
or steeple the Holy Spirit illumination, spiritual illumination of Scripture, but their fears are unfounded. Biblical hermeneutics is all about finding the correct interpretation of the inspired text. So, sabot nga, ang uban daw ng mga nagatong og Bible, usahay ginalikayan ang pagtuon na kaning pamaagi nga method sa hermeneutics, tungod kay usahay malimit daw ang kanang pag-enlighten sa balang Espiritu Santo sa ila. Say malimit pud usahay ang kanang atong pag-istorya, di na ta magpatakag istorya tungod kay kana kabalota sa interpretation. Pero dili, ang hermeneutics dako kay siya tabang kung ato siyang gamiton tungod kay mas tama ang ato ang pag-interpret, pagsabot sa Bible. Lisod kayo nga mali ang atuhang pagsabot sa text niya, mali po ang atong i-apply. So ana usay mas mapasobraan nato ang mga butang dili na po siya mao. So, for me, ang paggamit sa hermeneutics, exegesis, the best kayo nga pamaagi sa pagtuon sa Bible. Okay? The purpose of biblical hermeneutics is to protect us from misplaying scriptures. Kana mo na purpose, proteksyonan ta nga dili na ta pasobraan mamali na noon ang atong paggamit sa pulong sa Ginoo, or allowing bias to color our understanding of truth. Sahay ka na mga biases tungod kay buhat-buhat na lang sa itong kaugalingong huna-huna di na base sa pulong sa Ginoo. So dapat base gyud sa pulong sa Ginoo ang ato ang pagsabot og unsa ang iyang kaugalingon nga meaning. Ayaw siya i-apply ang imong kaugalingon nga kanang preconceived idea. Okay, kaugalingon nga pagsabot daan or idea ni modahan. We want to see the truth, know the truth, and live the truth as best we can. And that's why biblical hermeneutics is vital. Importante kayo ang biblical hermeneutics. Manang tungod kay buot na to nga masabtan unya ikinabuhi ang kamatuoran. So ang biblical hermeneutics mao gina siya ang pinaka maayong pamaagi sa pagtuon sa Bible. Hopefully nasabtan ko niyo bisan sa kalisod sa pagpasabot nako sa inyo, but I really hope nga ato ang nakuha sabdan pipila ka mga terms karon, and pwede pa ta magpadayon gihapon sa pagtuon about sa Bible, o pwede pa gud mo mangutana sa ako anytime nga magkita ta, or pwede mo mag-comment sa akong Facebook. You can raise question if you want. So thank you and God bless. I think wala na. So God bless ato ang tanan. Maayo nga adlaw.